chapter in the Bible. It is Psalms 23, the whole chapter of Psalms 23, verses 1 to 6. And for this evening, we will discuss our next part ng ating series. Ano bang series natin ngayong April? Ang series natin ngayong April ay pinamagatang Living a Courageous Christian. Ngayon, we will know why we could be courageous. Ang title ng ating teksto ngayong gabi, ng ating exhortation ngayong gabi, is The Shepherd That Never Failed, Our Source of Courage. I think sinad ko sa FBCF yun. The Shepherd That Never Failed, Our Source of Courage. Now, balikan ko lang before natin basahin tong teksto na to. This verse ay pinapamemorya sa mga bata nung ako po ay nasa Sunday school. The Lord is my shepherd, I shall not want. He pastures me to the green field and bring me drinketh to the water of spring. Hindi ko alam kung anong version yung ginagamit nyo madalas, pero nung ako po ay elementary, kasi nag-aaral ako sa ACE nung bata ko, School of Tomorrow, ay pinapamemorya to Psalms 23. And I really love this verse to the point na nung naoperahan ako nung 2023, ay ito yung nire-recite ko habang inooperahan ako ng doktor. Nagising ako habang inooperahan ako ng doktor. And I really love this verse to the point that he is telling us, or he is giving us a view about God, at the same time, ay parang ipinapakilala tayo sa Panginoon. Alam niyo ba yung point na, o yung feeling na ipinakilala ka sa isang bagong tao? What will you feel if biglang dumating dito ang presidente ng Pilipinas at bigla kitang ipinakilala sa kanya? By the way, ito nga pala si Hubert, President, ito nga pala si Mr. President of the Philippines, ito nga pala si Hubert. Ito nga pala si Hubert. Ito nga pala si Dr. Violeta, Ate Lani, si Ate Kleng, si Ate Michelle. Oy, na-miss ka namin no Sunday, Ate Michelle. Si Brother Ira. What would you feel kapag ipinakilala ka sa Panginoon, ay sa presidente? It was flattering. No, parang, sino ba ako? Anong meron? Kakausapin ba ako nito? Bibigyan ba akong ayuda nito? Ganun yung feeling. You will be confused. And the same time, mapapatanong ka, anong kailangan ng taong ito? But in this verse, baliktad. Panginoon ang ipinakilala sa iyo. That, who are you para yung napaka-importanting Diyos, o yung napakataas-taasang Diyos, kataas-taasang Diyos, ay ipakilala sa iyo. Kasi nga, very first ang very first na verse, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sino ka para ipakilala sa iyo ang Panginoon? If you have your Bible, kindly open it in Psalms 23 at basahin natin bago natin himay-himayin ang mga tekstong ito. Sige, sabi dito in verse 1, Psalms 23, chapter 1 to 6, and it says, The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness. For his name's sake, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod, your staff, they comfort me. You prepare a table before me. In the presence of my enemies, you appoint my head with oil. My cup runs over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. At ito po ang teksto ng Psalms chapter 23. At napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong gabi. Just think about it na ipinakilala sa iyo ang Panginoon. Hindi ikaw ang ipinakilala sa Kanya. Ipinakilala ang Panginoon sa iyo. Kung gaano ka kahalaga sa mata ng Diyos, to the point na siya mismo yung lumapit para ipakilala yung sarili niya sa iyo. At kung feel mo na ganun ka ka-importanting tao, ganun ka sabihin natin, kahalagang nilalang, what makes you feel or what makes you think that you cannot be courageous in this moment of your Christian life? Kasi maraming tao nagsasabi na ang pagiging Kristiyano daw ay pagsimba lang tuwing linggo. Marami din nagsasabi na ang pagiging Kristiyano daw ay isang pagsama lang sa isang grupo. Yung boss ko sa school, ang sabi niya, pagiging Kristiyano daw ay para maging in ka lang. Yun ang sabi niya kasi hindi siya naniniwala sa Diyos.
Pero ngayong gabi, pag-usapan natin to. How could we be so courageous? Because the answer here is because we have the shepherd that never fail, and he is the source of our courage. Ang unang point natin ngayong gabing ito is that makikita natin dito ang relasyon natin sa Panginoon o ang relasyon na ibinild niya sa atin. Our first point here is the relationship. The Lord as the shepherd. Na makikita natin sa verse 1. At sabi dyan, sa verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. The point of the Lord is my shepherd, it is something. If you are an English major, pag sinabing, it is mine, it is my, it is yours, it is declarative, it is declaring, meaning walang doubt sa kanyang sinabi. The Lord is my shepherd. So anong makukuha natin dito sa tekstong to? David begins by claiming a personal relationship with God as a shepherd, and because of this, he trusts that he will lack nothing of truly good. Ibig sabihin, hindi siya mawawalan ng kahit anong bagay na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. And let's focus in this one. Let's focus on the identity and dependence ng tao sa Panginoon or ng Kristiyano sa Panginoon. Now, sige, next natin. Let's focus here. Next. Okay, listen to this. God is not distant. He is personal. He is present and responsible for His sheep. Kaya nga sabi ng Panginoon, no? Sabi dito ng Bible, the Lord is my shepherd. Meaning, you sheep, the Lord is the shepherd. And the shepherd, sa konteksto ng David is a shepherd, alam niya kung paano minamahal ng isang shepherd ang kanyang alagang tupa. So kanina nga, yung ni Doktora, yung kanyang testimony kanina, naalala ko, sabi, sakto-sakto dito, si Tiger, yung pusa niya. Kahit pusa yun, alaga lang yun, hindi tao yun hindi naman nakakapagsalita yun, they have the affection, they have the connection, they have relationship as the master and the pet. But sa konteksto dito, higit pa po sa pagiging pet ang tupa. It's actually wealth. Nung panahon ng mga Hudyo, ang tupa ay wealth. Kaya mong bumili ng tao, nakapalit lamang ng tupa. And here, ginamit dito ang salitang shepherd and you as a sheep, meaning, ikaw ay mahalaga sa Panginoon. And from that reason, He is personal sa'yo. Ang illustration dito is, a sheep without a shepherd is defenseless. So meaning, that worthy kind of being, yung sheep, napakahalaga niya, pero kung walang nag-aalaga sa kanya, siya ay defenseless. Hindi katulad ng aso na maaaring mabuhay kahit walang amo. Ang tupa hindi. Malingat ka lang ng saglit, wala na yan. Maliligaw na yan, malalaglag sa bangin yan. Or magugutom yan. Sa sobrang foolish po, ano bang word ng sa Tagalog ng inaano sa tupa, ginagamit para sa tupa? Mangmang ba sa Tagalog? Ha? Sa sobrang kamangmangan po ng tupa, alam niyo ba? Sobrang kamangmangan ng tupa, hindi niya alam na nasa panganib na siya. Pag nakakita siya ng leon, baka lapitan pa niya yon. Ganun ang thinking ng isang tupa. Tsaka lang siya makaka-sense ng danger kapag nakarinig siya ng tunog. That's why sometimes yung mga wolves or yung mga lion, kapag sila i-atake ng tupa, hindi sila nag-iingay. Dahan-dahan silang lumalapit. At hindi na lang alam ng tupa na sila pala yung mamamatay na. Ganun ka-foolish ang isang tupa. Now, in this illustration, that you are a valuable being, you are a valuable asset, sabihin na nating asset. Konteksto to ng magiging ng Hudyo ng unang panahon, That's why the Lord is not distant to you. At the same time, He is present sa iyo, sa buhay mo. Hindi siya yung, diyan ka muna, out muna ako. No, He is present. He is personal, He is present. Sa oras na to, kasama mo siya. And the same time, He is responsible sa iyo. Hindi naman responsible ang Panginoon sa akin Well, you're alive. The Lord gave you the air. The Lord gave you the food. The Lord gave you the shelter. The Lord gave you everything that you need. And even though sometimes na kapag ikaw ay nahihirapan, ang prayer mo pa nga, Lord, kunin mo na yung mga nagpapahirap sa buhay ko. And most of the time, the Lord, do it. The Lord, I need strength. The Lord, give me strength. The Lord give you strength. The Lord give you wisdom.
Because He is responsible to His sheep. Responsable siya sa'yo. And He is not a shepherd na pabaya. Lagi niyong tatandaan yan. Bakit tayo magiging courageous in this very moment? Kasi ang Panginoon, may relasyon tayo sa Panginoon. Mali pala yung word ko. Bakit tayo magiging courageous sa moment ng buhay natin bilang Kristiyano? Kasi tayo ay may relasyon sa Panginoon. And it is not just any kind of relationship, but it is personal relationship sa Panginoon as the sheep and the shepherd. You are defenseless against the evil. And yet the Lord is your shepherd. He is the one who is defending you in this kind of evil in this world. There's so many. Napakadaming bagay na magpapalayo sa iyo sa Panginoon o magpapahina ng loob mo, but the Lord is the one who is defending you in this kind of things. Ang kailangan mo lang gawin, maging obedient sa Kanya. A sheep without obedience to his shepherd, most of the time, mamamatay. Number 2, our second point here is experience. Kung kanina meron tayong relationship, ngayon naman meron tayong experience. Experience, the shepherd's care na makikita natin on verse 2, verse 3, and jump tayo sa verse 5. Ang sabi dito sa verse 2, He makes me lie down in the green pasture. He leads me beside the still waters. Now, hindi ko nilagay sa aking PowerPoint, pero pag-usapan natin. He makes me lie down in the green pasture. Nasaan kaya silang lugar? Saang lugar kaya si David ng kanyang flock, ng kanyang sheep? Sa parang. At the same time, mostly nang dinadaanan po nila, hindi madamo. Mostly of the time, yung dinadaanan nila ay mabato. Mabato yung dinadaanan nila, mabuhangin, mabato. That's why when the shepherd saw a green pasture, dali-dali siya pumupunta doon para tingnan kung may mga predator ba. Tapos, dadali niya isa-isa yung kanyang mga tupa. That's why it says here, He lie me down in a green pasture. It means, the Lord is the one who is giving you the green pasture. He is the one who is providing you the needs. And it is the provision. And sabi dito, He leads me beside the still waters. Ang konteksto po ng still waters dito ay hindi stagnant water. When we say still water, tahimik na katubigan. Tahimik na sapa or lawa. At dito, sa tahimik na katubigan na to, ay binibigyan natin ng emphasize dito yung still, meaning payapa o kapayapaan. David reflects on God, what he has done in his life. Teka, ano ba nangyari kay David? Balikan natin. What do you think happened kay David nung habang sinusulat niya to? Ano sa tingin niyo ang konteksto habang sinusulat ni David to? Siya po ay hinahabol ni Saul, ni King Saul, at siya ay papatayin ni King Saul. Pero at the moment of abyss ng kanyang buhay, ay sinulat niya yung Psalms 23. Or itong poem na ito, that the Lord is my shepherd. It's actually a poem. Because in this, kahit na siya ay may pagtatangka sa buhay, kahit na siya ay, sabihin natin, papatay na, mamamatay na, but still, nakita rin niya yung kapayapaan at provision na binigay sa kanya ng Panginoon. Imagine, nagtatago siya. Yung lugar nila, desyerto, walang katubigan. Pero ito yung binigay niya, still waters. Ito yung isinulat niya. Why? Because the Lord provide His needs. The Lord gives His peace. And sabi sa verse 5 ay, in verse 2 pa rin, in verse 3 pa rin, sabi dito, He restored my soul. Means, He gives you healing. Paths of righteousness is the direction. And lastly, prepared table and overflowing cup, it is abundant blessing. Now, dito nagkakamali mostly ang Kristiyano. Bakit? Kasi tumitigil na tayo dito, on this part. Pero tingnan natin. Tingnan niyo yung buong konteksto nito. Sabi ng verse 3, He restores my soul, He leads me to the path of righteousness for His name's sake. For most of the time, tumitigil na ang tao nung nabasa niya yung, He leads me in the paths of righteousness. Nakalimutan niya that the Lord, is guiding the Christian or the believer para saan? Para sa pangalan ng Panginoon. And most of the time, tumitigil na tayo, He leads on the path of righteousness. Because we think about, magbibigay na ng Panginoon, magpapabigay na siya ng blessing sa akin, or paulan na naman niya ako ng pagpapala. No. Blessings comes only after, salvation comes from the Lord
the moment you accept Him. But the blessings na binabanggit dito comes only after you lead on the path for His name's sake. Meaning, obedience. Pagsunod sa Kanya. Kung yung simpleng bagay, hindi mo masunod ng Panginoon, simpleng pakikipag-usap sa Kanya, simpleng prayers, how can He gives you blessing in these kinds of blessing? Provision, peace, healing, direction, abundant blessing. Paano? You always pray for provision, kapayapaan sa buhay mo, peace of mind, kagalingan sa mga sakit mo or mga kasama mo sa buhay, direction sa buhay mo, or kahit konting pagpapala ng Panginoon, you always ask that. Pero paano ka bibigyan ng Panginoon kung hindi mo kayang gawin yung on verse 3? That paths of righteousness for His name's sake. If you could not obey the Lord. Because experiencing is not just ikaw yung binibigyan. It's actually reciprocating. You obey, He gives you blessing. Sometimes naman nauuna, He gives you blessing, you obey. Pero ang ang masamang part nito, kapag nabigay na sa'yo, nawawala na. Isang example ko dito, most of the time, hindi ko naman sinasabing sa church na to, most of the time, college students. Pag ako nakagraduate, talagang mag-ano ako sa Panginoon, kapasalamat ko sa Panginoon. Pag ako nagkatrabaho, provide ko ang church. But afterwards, nakagraduate, nakahanap ng trabaho, maganda, ni tithes di napadala. Ano nangyayari? Nawawala. Ang masakit pa doon, most of the time, nadadala ng mundo. Yun ang masakit. Kaya bilib ako sa mga magulang na ever since na mga anak nila nandito sa church, tapos nadala hanggang pagtanda. Bilib ako sa mga ganong magulang. Grabe ang perseverance nila. Mayroon pa ako kilala na pag ako nakapag-ibang bansa na, tutulungan ko yung church, bibilang ko ng instrument. Actually, kabataan namin sa church yun. Pagbalik ng Pilipinas, wala na, bading na. Wala na. Hindi ka na nga nakita sa simbahan, hindi ka na nga lumapit sa Panginoon, nagrebelde ka pa. How can it be the Lord gives you blessing? Although you are abundant today, but someday you will not be. Lahat ng bagay sa mundo temporary lang. That is just temporary blessing. Yung blessing na ibibigay sa iyo ng Panginoon, it is more than this. At doon tayo mag-jump sa pangatlo. Meron tayong relationship kanina, ngayon naman si relationship, experience sa Panginoon. At pangatlo, in the last part, ay confidence and commitment. So kanina may relationship na tayo. Tapos next is experience. Now, ang isang relasyon po, para mapatibay yan, kailangan ng pagsasama or experience. Hindi ako expert sa love, wala pa akong asawa, wala pa akong pamilya. Pero sabihin na natin pagkakaibigan. Hindi kayo magiging tunay na magkaibigan kung hindi pa kayo nag-away kahit isang beses sa buhay nyo. Magkakilala lang kayo kung hindi pa kayo nag-aaway. Kaya sa church, natutuwa ako pinsan pag nagtatampuhan Kasi ibig sabihin, tunay yung relasyon. Huwag naman sana tumagal ng 1 taon yung tampuhan nyo. Pinakamatagal na yung 2 linggo. Huwag naman sana tumagal ng 2 linggo. Bakit ko nasabi to? Because when you have relationship and you experience relationship sa Panginoon, you have all of that things na napatunayan mo ng Panginoon ay tunay at tapat sa buhay mo, you will now have the confidence and commitment. Sige, i-next natin. Ipapakita ko sa inyo dito. Yung first muna na Okay. So, in verse 1, ang sabi dito, I shall not want. Ano bang ibig sabihin ng I shall not want na yan? I shall not want means the Lord is not lacking or He is not lacking in my life. Hindi siya nagkukulang sa buhay ko. Kasi ang kasunod ay yung verse 4. Ang sabi dyan, He will not fear even death. I shall not fear, even though I went to the valley of the shadow of death, I will not fear. That no fear is meaning, I will fear no evil. At ang kasunod na in verse 6, ang sabi dito, is no doubt. Meaning, it is assured goodness and mercy. Alam niyo nakakatawa dito? Only the Bible gives assurance sa kahit anong relihiyon sa mundo. And it's just sa napakagandang example. Sige, punta tayo kay Buddha. Sabi doon, pag nagawa mo na daw yung pinakahuling part ng Buddhism, which is yung mamamatay ka, yung magiging self-mummified ka, makakaabot ka daw ng nirvana. Or kung hindi naman, marireincarnate ka. Sabi nila. Sabi ng Hindu,
kung ikaw daw ay mabuting tao, pupunta ka daw sa baka pag ikaw ay namatay, yung kaluluwa mo pupunta sa baka. Or kung hindi naman, ikaw daw ay magiging ipis, magiging lamok, magiging insekto. Yung mga Katoliko, pag di mo nagawa yung 7 sacraments, wala na. Wala na yung kaligtasan mo. Sa Iglesia ni Cristo, baka may makarinig sa yung Iglesia ni Cristo, kapag di ka sumimba, wala na. Mamaya kunin yung simbahan nila ni Lord. Wala na. Di ka naligtas. Pero dito, that's why I really love about Christianity in the Bible because ito yung pinakamalaking ebidensya. On chapter 23, that this Bible, the Word of God, is teaching us confidence and commitment. Tanging sa Biblia mo lang makikita yan, yung gantong uri ng confidence and commitment, na hindi kayang baliin ng kahit sinong matalinong tao sa mundo. I repeat, hindi ito kayang baliin ng kahit sinong matalinong tao sa mundo. Kung manunood ka sa Facebook ng debate ng mga Islam, ng mga Muslim at saka ng Kristiyano, matatawa ka on how does the Muslim people literally saying that the Bible is fraud, while their Quran is saying that if they don't understand Quran, they must read the Bible. Yes, it's Surah chapter 16. Meron akong Quran doon sa library ko. Binasa ko siya ng buo. And even the birth of Jesus Christ nandun. Eksakto kung ano yung sinulat sa Matthew, ganong eksakto. How the angel go to Mary, speaks to Mary, how Mary, paano siya nagbuntis, pumunta kay Elizabeth. Kompleto. That's why I trust the Bible so much. I trust the Lord so much because it gives me the full detail on why should I be confident and fully committed sa Panginoon. And one day, hopefully, the Lord can find us faithful. Why? Because He gave us so many things in our life. But ito yung pinakamaganda, yung confidence. Ano bang confidence na sinasabi dito? I-step aside natin yung worldly blessing. When I say worldly blessing, di naman siya masama, pero ito yung mga provision ng Panginoon sa'yo. Punta tayo dun sa blessing na ibinibigay sa'yo ng Panginoon, panghabang buhay, na ngayon palang kapit mo na. Ano yun? Ito yung walang hanggang kaligtasan, walang hanggang buhay. Tanging Kristiyano lang po ang magkaya mag-claim na the moment na itananggap mo ang Panginoon, the moment na sumunod ka sa Kanya, ay meron kang confident na pag namatay ka, ay sa langit ka pupunta. That's why praise the Lord. He is so clear pagdating sa Bible. Hindi ka matalino? Basahin mo lang yung John 3:16, madali mo siya maintindihan. Tagalog man o English o kahit anong lengguwahe ang gusto mo. Gusto mo magbasa ng Biblia, gusto mo siyang aralin, basahin mo yung Psalms chapter 23, dito ka magsimula. Marami kang malalaman about sa Panginoon sa very chapter na to. Because the Lord is the good shepherd. Hindi po yun ang pangalan church natin na may church kasi good shepherd yung pangalan. The Lord is the good shepherd. The Lord is the shepherd that never fail. The Lord is the one who is truly God and truly human at the same time. Ano ibig sabihin nun? He knew us personally. Naramdaman niya yung nararamdaman natin. That's why I have a challenge for you for this evening. I want to challenge you. Ayan, nandito na. Sorry, hindi ko na nakita ito. I want to challenge you this evening. Kasi ito na yung last Next week, conclusion na tayo, summary na tayo ng lahat ng pinag-usapan natin ng prayer meeting. I want to challenge you. Ano ba ang hadlang sa buhay mo para hindi ka magpatuloy sa ministeryo ng Panginoon? Ano bang hadlang sa buhay mo? Because when we say courageous, hindi lang naman to ibig sabihin matapang ka sa buhay, makiba ka sa buhay. Pag sinabing courageous, ikaw ay willing na mag-obey sa Panginoon. That's courageous. Hindi po courageous bilang isang sundalo na lalaban ka sa gera. Courageous na ikaw ay susunod sa Panginoon. When we have Meshach, Shadrach, and Abednego, do you know them? The one who step sa pugon, nagpapagang pugon. They never ask question. They just follow and never deny God. Si Moises, nag-doubt. But at the same time, nung nandun na siya sa wilderness, he obeyed the Lord. But most of the time, not. Most of the time, mainit ang ulo niya. The apostles, although the first time sila ay nag-doubt, or sila ay nagtago, natakot, but all of them
ay naramdaman yung kamatayan ng pagiging isang noble na Kristiyano. Some of them died because of old age. Some of them died because of martyrdom. Some of them died because of crucifixion, death by the stone, spear, binalatan ng buhay, pinagutan ng ulo. But all of them is courageous. It is not because matapang sila dahil kaya nilang harapin yung kamatayan, because all of them followed the Lord. And lastly, Noah. I wanna end here. Lastly, Noah. Siya kasi yung devotion ko ngayong umaga, si Noah. Si Noah, he is almost 500 years old nung sinimulan niya yung ark. At natapos siya na napakatagal na panahon. Without proper materials, walang sinabing meron siyang maso, meron siyang lagari, meron siyang primitive tools. Without proper knowledge about engineering and architecture, without lacquer, or kung may alam ka sa sakyan, yung sanction or makina, or anything na pangtaklob niya, without any proper kind of tools na maganon, he obeyed the Lord. He knew na mahirap gawin yung pinapagawa ng Panginoon. Kung di mo alam kung gano'ng kalaki yung ark, nakapunta ka na ba ng SM Dasma? Isama mo yung parking lot hanggang doon sa kabila. Ganon po kalaki yung ganon kalaki yung ark. Tapos yun ay almost 4 to 7 stories building. Ganon kataas. And imagine, if Noah will not be obedient and not be courageous in that moment na pinagawa siya ng Panginoon ng arko, what would happen to the humanity? Probably we are all wiped out. Or baka gumamit ang Panginoon ng ibang tao para ipagpatuloy yung kanyang kagustuhan. But he became obedient. He was courageous in that obedience kasi tinuloy niyang sundin ng Panginoon. Kaya ngayon, ano naghihinder sa'yo para hindi sumunod sa Panginoon? Alam mo ba ang pwesto mo sa simbahang ito? O alam mo ba ang kalagayan mo sa buhay na ito? Would you like to continue to do ministry sa Panginoon? Simulan natin sa napakalit na bagay. Ano yung challenge ko last week? Maglagay ng upuan. That was the smallest ministry sa church. Magsimula ka doon at makikita mo kung anong gusto ng Panginoon na gawin mo sa simbahang ito. Because He will give you burden to the ministry. And next week, pag-aralan natin yung summary ng lahat ng pinag-usapan natin, being a courageous Christian. Dahil napakaganda ng topic na to. And hopefully, ma-apply natin sa buhay natin. Tayo pong lahat ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this night. Give us a time to listen to your word, for the wisdom, the knowledge. At salamat, Panginoon, dahil kayo mismo ay nagpakilala sa inyo bilang isang Diyos sa buhay namin, bilang isang tao, bilang isang makasalanan, bilang isang walang kakayahang iligtas ang kanyang sarili. At salamat, Panginoon, because you are the good shepherd that never fail in our life. That sometimes we sheep, Panginoon, kami ng mga tupa mo ay nawawala, naliligaw, at kumisan, Panginoon, matigas ang ulo. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagsawa na mahalin kami at bigyan ng biyaya at paulanan ng iyong habag at na rin ang pangunawa sa amin. That's why, Lord, we pray that continue to give us the courage to obey you. Not just courage na pang-araw-araw naming harapin, pang-araw-araw naming hinaharap, but Lord, the courage to obey you in any circumstances of our life. You give us the heart, the burden in this ministry, na kung ano, Panginoon, kakulangan ng ating simbahan, ay ganun mo rin, Panginoon, hipuin kami sa mga ministeryong ibinigay mo sa amin. Lord, continue to guide us, bless us, keep us, and continue, Lord, to nourish us by your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ano next na offering?